Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw, Miss Callie. Nais ko lamang ibahagi ang kwento ng aking buhay upang kahit papaano ay makapulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Eman. 27 years old at naninirahan sa Tanay Rizal. Spreader and cutter po ang aking trabaho ng sarit-saring tela na ginagawa namang damit paninda sa mga tiyangge sa Taytay Rizal. Hindi po sa pagbubuhat ng sariling bangko ay may itsura naman ako. Matangkad at may magandang pangangatawan. Ngunit minalas naman pagdating sa katangiang hinahanap ng mga babae. Aking aaminin na hindi ako yung lalaking nabiyayaan pagdating sa kama at doon ako nanliliit sa aking sarili. Ang akin naman po ang ka-live-in partner o matatawag na ring misis dahil nagsasama na kami ay itago na lang natin sa pangalang May. 25 years old at may taas na 5'4". Maputi at sexy. Hindi ang pisikal na mga katangian ni May ang aking pinakanagustuhan sa kanya, kundi ang pagiging mabait niya at maalalahanin na misis. Bonus na lang ang mga katangian niyang pisikal. Nagkakilala kami ni May sa dati kong pinagtatrabahuhan na pabrika ng mga damit na pang-export. Mananay siya roon at hanggang sa kasalukuyan naman ay doon pa rin nagtatrabaho. Ako naman ay nagdesisyong iwanan ang minimum na kita at naglakas loob na lamang na mamakyaw ng mga tela na ilalatag at ikakat. Noong una ay nangangapa pa ako, pero hindi nagtagal ay naging sanay na rin ako at natuto na ring mag-design, kung kaya naman mas malaki na ang aking kinikita. Hindi nagtagal, ay nakaipon na rin kami ng pera ni May kahit papaano. At nakapagpagawa na rin kami ng sarili naming bahay. Hindi na kami makikisulok pa sa mga magulang ko. Simple lang ang bahay na aming ipinagawa. Ang kalahati ay bato at ang kalahati naman ay plywood. Yero ang bubong. May isang kwarto para sa amin ni May. At may sala na sakto lang ang lawak at banyo na kadikit naman ang aming kwarto. Dahil kinapos na ang perang naipon namin, ay nagpagawa nilang kami ng mga upuan at isang sofa na gawa sa kawayan o bamboo tree. Maging ang aming higaan ay katre, na gawa sa kawayan lamang. Noong makabukod na kami ni May sa aking mga magulang, ay halos gabi-gabi na naming nagagawang punan ang pangangailangan namin sa kama. Mayroon na kaming privacy bilang mag-asawa. Kasal na lang talaga ang kulang para masabing mag-asawa na talaga. Ngunit nag-iipon pa kami ng perang pampakasal. Noong una ay masaya naman kami ni May. Ngunit dumating kami sa puntong hindi ko na masyadong naibibigay sa misis ko ang pangangailangan niya bilang babae. Madalas ko siyang naiiwan sa ere. Sorry babe ah. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Yan ang madalas kong sinasabi kay May. Okay lang babe. Naiintindihan kita. Yan naman ang madalas na isagot sa akin ni May. Pero alam ko namang kahit hindi niya aminin, ay alam kong nadidismaya na siya sa akin. May mga gabi naman na si May naman ang tumatanggi sa akin. At sinasabing pagod siya. Naiintindihan ko naman siya dahil siguro ay madalas ko siyang biguin. Kaya baka minsan ay nagtatampo na rin siya. Hindi nagtagal, ay nanlamig ang pagsasama namin ni May pagdating sa kama. Kaya't nais ko lamang itanong sa sarili ko, kung normal ba talaga sa lalaki na hindi man lamang tumagal ng 10 minuto sa kama. Halos 6 na buwan na kaming nagsasama ni May bilang mag-asawa.
at wala namang mabigat na problema kaming pinagdaraanan maliban sa bagay na yun. Nakakabili naman kami ng aming mga kailangan at kahit papaano ay nakakapagtabi pa ng paunti-unti para sa pinag-iipunan naming pampakasal. Humihingi na nga ng apo ang aking mga magulang sa akin. Ganon din ang mga magulang ni May sa kanya na mga taga-Binangonan naman. Kung ako ang masusunod, ay gusto ko na rin naman subalit si May ay ayaw pa. Umiinom ito ng kontraseptibo upang hindi magbuntis. Dapat, kasal na muna tayo at may ipon bago tayo mag-baby. Para naman hindi makaranas ng hirap ang magiging anak natin. Sobrang mahal pa naman ang mabilihin ngayon. Yan ang katwiran ni May sa akin, na ipinapaliwanag din niya sa kanyang mga magulang. Wala naman akong ibang magawa kundi ang intindihin siya. Dahil mahal na mahal ko siya at hindi ipagpapalit kanino man. Araw ng Sabado noon, kaya kaunti lamang ang aking inilatag at nakat na tela, kung kaya't maaga akong nakauwi sa bahay. Wala pa roon si May, dahil 5 p.m. pa ang labas nito kung wala silang irarush na tatayin. Kapag meron naman, ay gabi na ito kung makauwi. Papalapit pa lamang ako sa bahay ay may tumatawag na sa akin mula sa may puno ng mangga. Pre! Pre! Huy! Uy, pre! Ikaw pala yan. Kailan ka umuwi? Nakangiti kong bati sa kababata at kaibigan kong si Carlos. Kanina lang, pre. May asawa ka na pala, ha? Sabi ng nanay mo. At may sarili ng bahay. Sagot ni paring Carlos. Oo eh. Nasa tamang edad na, pre. Ikaw ba? Kumusta yung buhay Taiwan? Sagot ko naman. Si paring Carlos ay nagtatrabaho sa Taiwan sa barko. Hindi yung seaman, kundi parang mamimiwas sa ating bansa. Mas maganda nga lang ang kita doon at ipon pa ang pera dahil wala namang gagastusin. Maliban sa mga gamit sa sarili, libre ang pagkain. Inaaya ako dati noon ni paring Carlos, pero wala sa dagat ang hilig ko. Isa pa malulain ako sa mga alon. Matapos ang kamustahan namin ni paring Carlos, ay nag-inuman kami sa bahay. Nagluto na lang ako ng kahit anong pwedeng pulutan. May dala naman siyang mga tuyong pusit, na aming ipinarito at idinagdag sa aming pulutan. Dahil maraming pera ay siya ang taya. At gustuhin ko mang bumili para sa amin, ayaw naman ni paring Carlos. Nakaubos na kami ng isang bote at pasado 7:00 na ng gabi. Nakaluto na rin ako ng panghapunan at naglagay na rin ako ng kanin sa inuman namin. Patuloy kami sa inuman ni paring Carlos nang dumating na si Mrs. Babe, andiyan ka na pala. Si paring Carlos nga pala. Sambit ko kay May. Paring Carlos, ang Mrs. ko. Sambit ko naman kay Carlos. Hello Mare. Nakangiting sambit ni Carlos na tumayo pa sa upo ang kawayan at inilahad ang kamay kay Mrs. Hi. Kasual naman ang sagot ni Mrs. at nakipag-shake hands kay paring Carlos. Malaking tao si paring Carlos, kaya naman malaki rin ang palad nito. Nasakop ang kamay ni Mrs. Matapos yun, ay nagtungo na sa loob ng kwarto namin si Mrs. at nagpatuloy naman kami sa pag-iinuman ni Carlos. Babe, may naluto na ako, kain ka na lang ha? At mamaya na ako. Sambit ko kay Mrs. na nasa kwarto. Pare, swerte ka pala . Maganda pala at sexy si Mare. Sambit ni paring Carlos sa akin. Salamat pre, pero hindi naman yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya kundi yung pagiging mabait niya. Sagot ko naman. Yan ang pinakamahalaga pare. Sambit naman ni paring Carlos. Itinaas namin ang aming mga baso at pinagdikit yun, tsaka sabay na uminom ng alak.
tulad ng dati, ay nag-sound trip kami ni paring Carlos ng mga kanta habang nagiinuman at nagkukwentuhan. Gusto niyo ba ng sabaw? Ipagluluto ko kayo. Tanong ni Mrs. na lumabas na ng kwarto. Naka-cotton short lang ito ng maiksi at cotton sando, kaya't lumitaw ang magandang figura ng asawa ko. Hindi na siguro babe, marami na kaming pulutan eh, sagot ko. Masarap humigop ng sabaw pre, lalo kung mainit, sambit naman ni Carlos. Okay naman sa akin kahit wala pero gusto ni Carlos. After 10 minutes ay luto na ang chicken soup na niluto ni Mrs. Naglagay ito sa mangkok at dinala sa inuman namin. Habang inilalapag ni Mrs. ang mangkok ng chicken soup, ay nahuli kong napatingin sa kanya si Carlos. Nakaramdam tuloy ako ng kahihiyan at parang ako pa ang nahiya dito. Magsabaw kayo para mabawas-bawasan ang pagkalasing niyo, sambit ni Mrs. Salamat Mare. Sagot ni Carlos na agad kinuha ang kutsara at tumikim ng soup. Pansin kong habang nakatalikod si Mrs. at patungo na ulit sa kwarto namin, ay hinabol pa to ng tingin ni Carlos at iniiwas lamang nito ang tingin nang makitang nakatingin na ako sa kanya. Pare, pulutan ka po. Ang dami niyan. May chicken soup pa. Sampit ko para mawala ang parang pagkailang ni Carlos nang mahuli ko siyang nakasulyap kay Mrs. Lumalalim na ang gabi. Nagiinuman pa rin kami at kapwa na kami lasing. Magaslaw na ang aming mga kilos at usapan na umabot pa sa usaping kama. Alam mo pre, kaya wala akong mahanap na asawa dahil natatakot sila dito. Lasing na sambit ni Carlos. Bakit sila matatakot? Dapat nga masyahan sila dahil nabiyayaan ka. Sagot ko naman. Ewan ko pare. Basta kung sinong babaeng makakaya ko sa kama, siya nang papakasalan ko. Giit naman ni Carlos. Ilan lamang yan sa mga linya na napag-usapan namin ni Carlos na natatandaan ko pa hanggang ngayon. Tanghali na nang magising ako kinabukasan, araw ng linggo, at pareho wala kaming trabaho ni Mrs. Babe, nakauwi ba si Carlos kagabi? Nakakapit sa ulong tanong ko kay Mrs. Hindi mo tanda. Hinatid mo pa nga siya kagabi, at kung hindi kita sinundan, baka dun ka na inabot ng umaga sa damuhan. May inis sa boses na sagot ni May habang ipinagtitimpla ko nito ng kape. Ay, sorry babe. Hindi ko na alam eh. Nasobrahan ako kagabi. Sagot ko sa kanya. Sa susunod, magtira ka naman ng kaunti para hindi yung para ka nagbaliw pag nalalasing ng sobra. Kung ano-ano na yung pinag-uusapan niyo eh. Sagot ni Mrs. At doon ko na lamang naalala ang mga pilyong usapan namin kagabi ni Carlos. Nahiya ako ng sobra sa misis ko dahil doon. Nanahimik na lamang ako at uminom ng mainit na kape. Masakit ang ulo ko dahil sa hangover. Matapos kong mag-umagahan noon, ay muli akong natulog at nagising lang ako nang marinig kong may nagkukwentuhan sa sala. Lumabas ako at naabutan si Mrs. at paring Carlos na nagkukwentuhan at parang close sa isa't isa. O pre, butit gising ka na. Kanina pa ako nandito eh. Ano, game na ulit mamaya? Nakangiting sambit ni Carlos. Pwede naman pero dapat pangbanlaw na lang. Ang hard nung alak na imported na dala mo eh. Biro kong sagot. Walang problema pre. Sagot ni Carlos. Lumabas kaming dalawa ng bahay para bumili ng beer sa pinakamalapit na convenience store. Sakay kami ng kanyang motor. Nalimutan kong sabihin sa inyo na bukid ang lugar namin sa Tanay Rizal. At malayo-layo pang highway ang tatakbuhin ng anumang sasakyan bago marating ang pinakabayan o pamilihan. Sa dako naman ng aming lugar ay layo-layo rin ang bahay. Bagamat natatanaw naman mula sa bahay namin,
Hindi lang kagaya ng ibang mga bahay na dikit-dikit. Nasa 20 minutos din bago kami makabalik ni Carlos sa bahay, dala ang biniling beer at mga isaw-isaw na pulutan. Pagdating namin ng bahay ay naamoy agad namin ang mabangong simoy ng paligid dahil kay Mrs. Nakaupo ito sa kawayang sofa at bagong paligo kasi ito. Basa pa ang buhok nito at nakasuot lamang ng maiksing short at sando na hindi cotton fabric. Napaka-sexy talaga ng misis ko. Kaya naman parang naiilang ako na nasisilayan siya ni Carlos. Hindi naman sa nag-iisip ako ng masama, pero aaminin kong naiilang talaga akong iharap si Mrs. kay Carlos sa ganoong kasuotan. Kapag kasi walang trabaho, ay nasa bahay lang kami ni Mrs. At hindi naman ito palalakwat siya, kaya walang ibang nakakakita sa kanya sa ganoong pananamit, maliban sa akin at sa mga magulang ko pag minsang napunta doon. Mare, may dala kaming mga isaw, kain ka. Alok ni paring Carlos kay Mrs. Sige, isa lang, sagot ni Mrs. Ang dami niyan kuha ka lang, sagot ulit ni Carlos. Ako naman ay tahimik lang na kumukuha ng baso at plato na lalagyan ng mga inihaw na isaw. Game? Sambit ko. Sige, kau ba may shot ka? Alok ni Carlo kay Mrs. Hindi ako umiinom sagot naman ni Mrs. Minsan lang to pamimilit ni Carlo. Shot ka na babe, kaunti lang naman Sambit ko para lang hindi mapahiya si Carlos sa pag-aalok nito kay Mrs. At dahil ako na ang may sabi, ay pumayag na rin ang misis ko. Magkatabi kami ni May sa kawayang sofa. At nasa kabila naman ng lamesa si Carlos na nakaupo sa bangkong kawayan. Magkaharap lang kami, kaya napapansin ko ang mga sulyap ni paring Carlos kay Mrs. Mabait naman na kaibigan si Carlos. At wala akong masasabi sa kanya. Pero iba pala kapag may asawa ka na. At madalas ay napapalingon ang kaibigan mo. Nakakaasiwa, nakakailang, nakakaselos. Lalo na kapag ang asawa mo ay nakikipag-usap sa taong madalas tumitingin sa kanya ng makulugan o may ibig sabihin. Inisip ko na lang na pakikisama ang ginagawa ni Mrs. Maayos naman ang daloy ng usapan sa aming inuman noon. At may mga biro din si Carlos na may pagka-below the belt na tinatawanan naman namin ni Mrs. Ilang na ilang ako noon. Pero pinipilit na lamang makitawa at sumabay sa usapan nilang dalawa. Naroon na rin kasi ang espiritu ng beer sa aming pagkatao. Kayo ba pare? Mare? Nakakailan kayo sa isang gabi? Tanong ni Carlos na ikinatahimik ko. Hirap nang makaisa Birong sagot naman ni Mrs. pero totoo. Naku pre, ang lungkot pala ni Mare kung ganun. Joke lang. Tumatawang sambit ni Carlos. Nakaramdam ako ng panlalamig noon, dulot ng kahihiyan at selos. At pagkailang na rin sa usapan ni Mrs. at ni Carlos. May ganun pala? Wala pang isang linggong magkakilala, ay parang close na sila. Hoy pre, joke lang. Baka galit ka ha? Seryoso na sambit ni Carlos. Doon ko lang nalaman na nakatulala pala ako at nakatingin lang sa baso ko na may alak. Si Mrs. ay nakatingin din sa akin. Namumungay na ang mga mata nito at parang nagbablush dahil sa lasing na rin to. Ininom ko ang alak na nasa baso ko. At matapos yun, ay may nabuo akong plano sa isipan ko. Ang subukan ang misis ko at si Carlos. Kailangan kong malaman kung bakit ganun sila ka-close kaagad. May nangyari ba sa kanila kagabi? Pero ang sabi naman ni misis, ay inihatid ko pa si Carlos at sinundo pa niya ako sa daan sa damuhan dahil nakatulog na ako roon. May aaminin ako sa'yo pre. Seryosong sambit ko. Ano yun pre? Ang seryoso mo naman huy.
Sagot ni Carlos na naiilang yata sa pagiging seryoso ko. Totoo yung sinabi ni May. Na halos hindi kami makaisa sa tuwing gabi. At madalas nadidismaya ko siya. Sambit ko. Babe, nagbibiro lang naman ako kanina. Biglang wika ni Mrs. na baka sa mukha ang lungkot. Marahil ay naisip na tong na-disappoint ako sa sinabi niya kanina. Pre, usapang buhay may asawa na yan. Wala akong maibibigay na opinyon dyan. Seryosong sagot ni Carlos, tsaka ininom ang alak na nasa baso niya. Okay lang pre. Pero may gusto sana akong hilinging pabor. Napabor din sa'yo at kay Mrs. Sambit ko. Rumihistro sa mukha ni Carlos at ni May ang pagtataka sa sinabi ko. Dinerecha ko sila na gusto kong magtabi silang dalawa sa kama na mas lalo nilang kinatahimik at ipinagtaka. Inaasahan kong hindi nila yun kayang gawin at sasabihin nilang baliw ako. Yun talaga yung inaasahan kong sagot sa kanilang dalawa. Pero mali pala ako. Kung papayag si May pre, seryosong sambit ni Carlos na ikinagulat ko. Nilingon ko agad si Mrs. at nakatingin to sa akin. Pungay na pungay ang mga mata nito sa kalasingan at baka sa mukha ang lungkot, marahil dahil sa sinabi ko. Seryoso ka ba talaga, babe? Gusto mo yun? Seryosong tanong ni May sa akin. Napamura ako sa isipan ko sa tanong ni Mrs. sa akin dahil hindi yun ang inaasahan kong sasabihin niya o magiging reaksyon. Kaya wala na akong nagawa kundi ang tumango. Nag-usap kami ni Carlos na walang dapat makaalam na kahit na sino tungkol doon. At pinag-usapan din namin ang mga limitasyon nila, kung ano ang bawal at pwede. Si May naman ay tahimik lamang na umiinom ng alak. Lumipat ako sa kinauupuan ni Carlos at lumipat naman siya sa upuan ko sa tabi ni Mrs. Pansin ko ang kaba ni Mrs. habang nakatingin sa akin. Si Carlos naman ay parang nilalamig na humaplos sa mukha ni May at saka iniharap ito sa kanya. Bawal daw ang kiss sa lips, Mare. Mainang sambit ni Carlos. Sabay hagkan ng mahinahon sa tenga ni Mrs. paibaba. At sa puntong yun, kakaibang selos at galit ang bumalot sa aking pagkatao dahil sa katangahan ko. Napapikit at napatingala ang Mrs. ko. Kinuha ni paring Carlos ang baso na hawak ni May at inilagay yon sa lamesa. Tsaka niya hinila si May payakap sa kanya. Hindi ko maunawaan ang sarili ko noon. Pero sa kabila ng selos, galit at pagsisisi ko, ay tila may kung anong apoy ang tumupok sa aking pagkatao. Apoy na hindi mo gugustuhing mamatay. At mas nangingibabaw yun kaysa sa selos at galit ko. Hanggang sa tuluyan ng mapapikit at mapakagatlabi ang misis ko sa husay ni Carlos. Kusang ibinukas ni Mrs. ang mga binti habang nasa sofa sila. At sa isang iglap, ay tuluyang naangkin ang magandang Mrs. ko ng iba nang dahil na rin sa kalokohan ko. Halos mabaliw ang Mrs. ko sa sayang na tamasa na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Halos yakapin niya ng mahigpit si Carlos at parang ayaw na itong pakawalan pa. Hindi ko akalain na ang babaeng minahal ko ng buong puso ay kayang pumatol sa iba kahit pasabihin sa akin nagsimula ang lahat. Sa puntong yun, wala akong magawa kundi matulala at hayaang magpakasasa si Carlos sa bagay na dapat ay akin lang. Abangan ang part 2.